Ito yung ating round trapal pan. Sinetap natin ulit dahil meron tayong bagong isda nga alagaan. Pinatungan lang natin itong laminated sack yung dating trapal kasi marami na yung butas. Ito yung dati niyang itsura, ngayon ito na siya. Nakapag-stock na din tayo dito ng tubig tapos nalagyan na natin ng aeration at goods na itong lagyan ng isda. Meron na din tayo nakaabang na filtration pero okay lang kahit mahuli natin yung pagganahin basta importante meron na tayong aeration. Ang tanong, ano ba yung ilalagyan natin dito na isda? So yun na nga mga kahabi, yung aalagaan natin ngayon ay mga tilapia. Di pa tayo nakapag-alaga nito pero yung kamukha nito nakapag-alaga na tayo. Ayan o, may bukol nga lang. Magkamukha kasi sila ng tilapia. Ikaw kahabi, sa dami ng uri na isda na inalagaan mo, nakapag-try ka na ba na mag-alaga ng tilapia? Dahil kung oo, kakailangan ko po talaga yung tulong mo, kaya pa-i-comment mo naman dyan sa ibaba yung mga experience mo. Dahil ngayon, susubukan ko naman mag-alaga nito. Kung mag-success tayo, napakalaking blessing nito. Ready na itong pan natin, yung mga isda na lang yung kukunin natin. Sa magtatanong pala nitong dimension ng ating pan, 6 feet by 3 feet po yung sukat niya. Ngayon kahabi, samahan nyo kung pick upin yung mga tilapia fingerlings para mailagay na dito at sakto din, di na gaanong mainit. Let's go! Meron naman tayong option kung gusto natin ipa-deliver yung mga isda. Pero mas pinili natin i-pick up yung mga isda para makita natin yung area nila at makuha tayo ng mga idea kung paano ito alagaan. At eto na nga, nandito na tayo sa kanilang holding facility or dito nila ini-imbak or nilalagay yung mga fry or yung mga pwede na nilang i-release or ibenta ng mga tilapia. Malayo kasi yung mud pond kung saan nila ibinibreed at pinapalaki itong mga fry at para malapit na lang sa market or kung dun sa mga bumibili, kaya dito nila nilagay at dito yung ginawa nilang holding facility. Napakaganda na setup nila, wala silang filtration pero yung tubig na ay flowing water kaya napakaganda ng kanilang water source. Etong deep well, meron na silang nilagay na water pump at ito na yung nagsusupply ng tubig na flowing talaga kahit walang filtration, ay napaka-fresh at napakaganda ng kanilang water source. After maibalot yung mga isda, umuwi na nga agad tayo para mabawasan yung stress ng mga tilapia. Eto kahabi, nakarating na tayo, kailangan natin itong madaliin at i-acclimate natin. Bumili na rin tayo ng mga pagkain kasi di pa natin alam kung saan tayo pwede makabili nito. Ayan. 4. So mga 1 kilo to. Eto. Acclimate muna natin. Same process lang din dun sa pag may koi tayo. Ito sila. Ayan, gaganda. Ganda ng kulay. 50 pieces per bag. Yun. Yan, acclimate muna natin yan dyan. Isa sa pinaka-importanting bagay pag nagtatransfer tayo ng kahit anong isda. Kailangan natin i-acclimate 10 to 20 minutes para maka-adapt sa tubig nitong ating pond. Kasi magkaiba yun ng water temperature. Pag nirelease natin agad, may tendency na ma-water shock at mamatay yung ating mga alagang isda. So yan, napaka-importante na acclimate muna natin sila. Ito lang, palulutangin lang natin dyan sa pan ng mga 10 to 20 minutes. Ayan, so ito ayan, parang mga koi. So yun na mga kahabi, antay na lang tayo ng 10 to 20 minutes. Check natin yung mga tilapia kung goods na bang i-release. Ayan, gasping for air na sila. Maya-maya pa, release na natin. Yung dito na balot, oh, parang tumatalon-talon na sila. Yun. Tapos yun naman yung iba, oh. Dito parang nagwa-wild na. Ito clear yung plastic. Ayan. 50 pieces, ang dami. So binibenta to guys 25 pesos yung isa, ganito kalaki. 25 pesos yung benta nila sa mga ganito kalaki. Ayan. Yung regular price. Ayan. So, yan o. Pero kailangan pa talaga natin maghintay pa ng mga ilang minuto pa bago natin i-release para di ma-water shock. So, yung mga kahabi, napaganda ng water nila doon kasi flowing yung tubig. Ganun po talaga yung ideal pag nag-aalaga tayo ng mga tilapia. Meron silang deep well doon tapos may pump sila na nilagay para flowing lang yung tubig nila. Ganda.
Ganun ang pagka-set up nila. Sa atin dito, kailangan talaga natin mag-improvise, kailangan natin na isipin kung paano siya gawin na mapanatiling malinis pa rin yung tubig kahit di siya flowing. So siguro sa maintenance na rin sa ating filter kasi may filtration, kailangan ng filtration. Yun, first time pa rin natin mag-alaga ng mga tilapia kaya kailangan pa natin malaman kung ano yung mga dapat at di dapat gawin at kailangan talaga natin i-experience para na rin makita talaga natin kung paano siya gawin. So yun, importante nakatry na tayo, nakapagsimula na tayo. Meron na tayong mga fry ngayon na aalagaan. So yun, update ko na lang kayo sa mga iba pang pwede natin matutunan. May isang parang may casual. Okay. Akala ko may casualty na. So yun, waiting game. Wait po muna natin ma-acclimate yung mga bag dito. Tapos observe lang po muna natin. Medyo malalaki na talaga itong mga fry na nakuha natin. Kaya kailangan talaga natin i-set up itong filtration para maganda naman yung quality ng tubig nitong ating pond para dito sa mga tilapia natin. Ngayon, ilalagay muna natin sila dito para ma-check natin kung yung mga condition nila. So, ngayon kahabi, release na natin. Malaki oh. May koi dito guys oh. Ito kabi pangalawang walang walang dorsal. Yung una plastic may sobra isa 51. Pero yung isang sobra koi. Ito, lang natin. Isa. Wow. Yung isang sobra sa isang plastic koi. Pero dito yung dalawang sobra tilapia na. So eto na mga kahabi, na-release na natin lahat ng mga tilapia fingerlings. Ayan, dito na sila 200 plus kasi na yung ibang plastic may mga sobrang dalawa, isa, ganun. Mga yata lahat 205 kasama yung isang koi. Ayan oh, kita ko agad yung koi. Yun koi, may mga koi kasi din doon nasama siguro. Pero yan, ito yung day 1 nila dito sa ating pond. June 1. Yan na sila. So update ko kayo kung ano yung mga mangyayari dito sa another venture na ng pag-iisda natin. So yun, tapos natin may lagay dito yung mga isda at yun, bukas na natin sila pakainin. So yun, tapos na natin may set up yung ating mga tilapia doon, kaya ngayon pakainin naman natin yung ating mga alagang koi dito kasi gutom na to. Yun, 4 na ganito yung ratio na papakain natin sa kanila. So yun mga kahabi, tapos na natin may set up lahat at yun, sana maging successful itong pag-aalaga natin ng mga tilapia. So yun, update ko na lang po kayo sa mga susunod na gagawin po natin sa mga isda natin to. So yun, maraming salamat sa panonood. Thank you and see you po sa susunod na video. Happy fish keeping. Fish out. Tilapia.